Ipinakilala na sa publiko ni ngayoy outgoing City Information Officer Richard Ligad ang bagong magiging OIC City Information Officer ng lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay sa katauhan ni Attorney Aris J. Del Rosario. Papalit sa ating tanggapan, pinapakilala ko sa inyo si Attorney Aris J. Del Rosario. No? Si Attorney Aris, siya ang papalit sa atin sa ating tanggapan at siya rin ang inyong mga kasama na. No? Bago ito, formal lang nagpaalam at nagpaabot ng kanyang pasasalamat si CIO Ligad sa Diyos, kay Mayor Lucilo Bayron at sa lahat ng mga media na nakilala at nakasama nito sa kanyang pagganap ng tungkulin bilang tagapagsalita ng pamahalaang panglungsod sa loob ng 10 taon. Daanan natin ay nagpapasalamat ako sa Panginoon, nagpapasalamat ako at siyempre dahil sa kanya ay nakilala ko rin yung ibang mga nandito ngayon. No? At nagpapasalamat din ako sa ating punong lungsod, Mayor Lucilo Bayron, na binigyan tayo ng tiwala sa tanggapang yon na nagsama-sama tayo sa loob ng 10 taon. Ika nga, no? Talagang mahaba ang panahon yon. So nung tayo nandoon, yung suporta ninyo, talagang hindi ko rin matatawaran. No? At dahil sa inyo, ang isang opisinang yon ay siyempre, hindi rin siya aangat kung by its own lang. So, sa mga kapatid natin sa media, maraming salamat po sa binigay ninyong suporta sa loob ng 10 taon na yun. No? Lubos po akong nagpapasalamat. Nilinaw naman ni Ligad na ang kanyang pag-alis sa opisina ng CIO ay hindi nangangahulugan ng kanyang pag-alis sa gobyerno. May mga opisina itong hahawakan na kinakailangan ng mataas na atensyon dahil na rin sa mga lumalaking problema. Kailangan, hindi naman po yung lahat ibig sabihin ay alis na tayo sa gobyerno. Hindi. Kailangan lang po natin ipokusan yung ibang mga programang hawak natin. No? Kasi kung maalala ninyo, noon pa man, hawak na natin yung public order and safety, yung solid waste, yung city traffic management. No? Yun ho ay talagang kailangan na nakikita natin sa panahon na habang tumatagal, lalo na ho siyang lumalaki. No? Ibig sabihin, kailangan na siyang pukusan ng gusto. So, kailangan mapapakusan natin ng gusto yun kung tayo ay nasa labas na talagang nakikita natin yung dapat. Oras-oras, talagang araw-araw, dapat nakikita natin yung sitwasyon. No? Halimbawa sa mga ito ay ang lagay ng trapiko at problema sa basura. Sitwasyon sa trapiko, lumalaki na, so talagang tututukan natin ng gusto yun. Sa nakikita nyo naman, madami na ang ginagawang kalsada, madami na ang sasakyan dumarating at talagang sumiskip na rin. So, kailangan ma-focus natin yung attention natin doon. Ano? At akibat naman doon yung basura. Siyempre, sa kalsada rin yun, matatagpuan din yun, yung mga basura natin. So, kailangan fokusan na natin ang gusto dahil tumaas din talaga yung volume ng hakot ng basura natin. Ayon naman kay Attorney Del Rosario, ipagpapatuloy nito ang mga programa ng City Information Office. Bukas pa rin ang tanggapang ito para sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. Patuloy pa rin po natin yung mga nasimulang programa po ng ating CIO. Mananatili pa rin pong bukas ang komunikasyon po ng pamahalaang lungsod sa publiko para po talagang basto at accurate na information and truthful statements po ang ating lamang po ilalabas. Samantala magsisimulang manungkulan bilang Acting City Information Officer si Attorney Del Rosario sa unang araw ng Nobyembre ngayong taon. MacArthur Asotilia, Basta Radio, ibandera mo.